Alamin ang step-by-step na pag-setup ng TikTok Shop Ads mula sa pag-connect ng Shopify, pagpili ng campaign objective, pag-setup ng conversion tracking, hanggang sa pag-launch ng product catalog campaigns. TikTok has shared that over 60% of users say they've discovered a product on TikTok and ended up buying it, often without planning to. Maling setup ng ads at tracking, sayang ang chance. Si Erin ito mula sa Eco Mastery. Simulan na natin. Bakit epektibo ang TikTok Shop Ads at bakit ito iba? Bago mag-setup, paliwanag ko muna kung bakit sulit ang TikTok Shop Ads. Iba ang TikTok sa ibang platforms dahil dito nadidiskubre ang produkto sa instead of searching. Sa TikTok Shop Ads, makikita ang item, i-click at bilhin agad nang hindi umalis sa app. Ang dali mula scroll hanggang checkout ang dahilan kung bakit sobrang taas ng conversion dito. Pero gagana lang to kung tama ang setup ng account tracking at catalog mo at ituturo ko ito sa iyo ng mas detailed. Para makasabay sa bawat step gamit ang account mo, i-click ang link sa ibaba para sa TikTok Ads Manager. Susundan natin ang buong proseso para madali mong ma-follow ang bawat screen. Unang step, gumawa ng TikTok Ads account mo. Una, kailangan ng TikTok Ads account. I-email, gumawa ng password, i-accept ang terms, and continue. I-guide ka ng TikTok sa basic account setup tulad ng pagpili ng bansa, currency, business name, at time zone. Kapag tapos na yon, mapupunta ka sa TikTok Ads Manager. Dito mo ima-manage ang lahat ng ads mo. Step 2, tingnan natin ang Ads Manager Overview. Pagka-login mo, nakikita mo agad ang Ads Manager dashboard. Dito mo makikita kalaunan ang performance data, audience insights, at mga resulta ng campaign mo. You don't need to touch most of this yet. Ang mahalaga ay siguraduhin mong active at handa na ang account mo para gumawa ng ads. Mula rito, magfo-focus tayo sa tamang pag-setup ng backend bago tayo mag-launch ng kahit ano. Ikatlong hakbang, i-connect ang Shopify sa TikTok. Kung magpapatakbo ka ng TikTok Shop Ads, kailangan talaga ang integration ng Shopify. Gagana lang ang TikTok Shop Ads kapag nakakonekta ang TikTok sa product data mo. Kapag kinonekta mo ang Shopify, automatikong nagsisync ang presyo, stock, variance at inventory ng products mo. Ito ang nagpapatakbo ng shop ads at product catalog campaigns. Kapag wala itong connection, hindi makukuha ng TikTok ang products mo at hindi gagana ang catalog ads. Sa Shopify, i-install ang TikTok app. Ito ang magkokonekta ng store mo sa TikTok, magsisync ng product catalog, at mag-e-enable ng tracking para sa product views, add to cart, at purchases. Kung wala ka pang Shopify store, gumawa muna bago mag-continue. Mag-sign up sa link sa ibaba. Shopify offers a 3-day free trial, then $1 per month for the first 3 months. Kapag na-setup mo na ang store mo sa Shopify, i-install ang TikTok app. Papayagan nito ang TikTok na i-sync ang catalog, mag-track ng events, at mag-shop ads sa iyong shop. Pagka-install, i-guide ka ng Shopify sa pag-connect ng iyong TikTok business at Ads Manager. Step 4. I-set up ang TikTok Business Center. Ang Business Center ay ang main control panel para sa lahat ng iyong TikTok ads. Dito mo kino-connect at minamanage ang Shopify store, ad account, at product catalog mo. Sa screen na ito, kadalasan may dalawang options kang makikita. Kung may business center ka na, piliin ito rito. Kung hindi ka pa nakapag-setup nito, don't worry. Automatikong gagawin ito ng Shopify para sa'yo, kaya hindi mo na kailangang mag-setup ng manual. Pagkatapos nito, mapupunta ka sa Business Settings page kung saan makikita mo ang business info mo at lahat ng nakalink na assets, gaya ng ad account at product catalog. Hindi mo pa need mag-tweak ng settings dito, i-check mo lang kung maayos ang pagkakakonect ng lahat, basta nakakonect ang store, ad account at catalog mo at walang warnings o errors, okay ka na. Pagkatapos nito, kaya nang kunin ng TikTok ang products mo, mag-track ng activity, at ready ka nang gumawa ng ad campaigns. Ang Business Center ang nagmamanage sa assets mo, tulad ng ad account, pixel, at catalog. Ito ang dahilan kung bakit maayos na nakakonekta ang TikTok sa store at ads mo. Kapag hindi isang business center ang may hawak ng assets na ito, pwedeng magkaroon ng problema sa campaigns. Panglima, isa-set up naman natin ang data sharing at event tracking.
Dito nalalaman ng TikTok kung ano ang ginagawa ng mga tao pagkatapos i-click ang ad mo. Ang product views, add to cart at purchases ay naipapadala pabalik sa TikTok sa pamamagitan ng connection na ito. Sa Events Manager, siguraduhing nakakonekta ang website data source. Dahil galing ito sa Shopify, madalas nakaset up na ito para sa'yo. Ang nakikita mo rito ay activity. Kapag nakita mong active ang events tulad ng view content, add to cart o purchase, ibig sabihin tama ang pagpasok ng data mula sa site mo papunta sa TikTok. Hindi mo kailanang mag-setup ng advanced settings dito. Ang goal mo lang ay siguraduhin maayos ang data flow. Kapag active at updating ang events, okay ka na. Ginagamit ng TikTok ang event data para mas ma-optimize ang ads mo at ma-locate ang tamang buyers. Kapag hindi tama ang events, gagastos pa rin ang ads mo pero hindi gaano mag-i-improve ang performance. Step 6, gumawa ng bagong campaign. Ngayon, pwede na tayong gumawa ng actual campaign. I-click natin ang Create New at hihingi ang TikTok ng advertising objective. Dito mo sasabihin kung ano ang gusto mong ma-achieve ng ad mo. Para sa TikTok Shop ads at product-focused campaigns, piliin ang sales. Kapag sales ang pinili mo, ipapakita ng TikTok ang ads mo sa mga taong mas possible bumili. Pagkatapos, piliin kung saan mo gustong idirekta ang sales based sa setup ng store mo. Kung gamit mo ang TikTok Shop, piliin mo ang TikTok Shop. Para sa Shopify site traffic, piliin ng website. Dito, alam na ng TikTok kung saan ang purchase at pwedeng i-optimize ang ads para doon. Sa pagpili ng sales, mag-optimize ang TikTok para sa conversion. Ibig sabihin, mas ipofocus ng TikTok ang ads mo sa mga taong malamang bumili o gumawa ng target action, hindi lang mag-engage. Kapag maling objective ang napili mo, maaapektuhan din ang delivery ng ads mo. Ang campaign structure na ito ay pareho para sa single product shop ads at sa buong product catalog campaigns dahil otomatikong kinukuha ng TikTok ang mga produkto kapag nakakakonekta na ang catalog. Step 7, set optimization location and event. Sa ad group level, ginagamit ng TikTok ang event data para i-optimize ang delivery ng ads mo. Dito mo makikita kung natatanggap ng TikTok ang data mula sa Shopify store mo tulad ng product views, add to carts at purchases. Kapag nagpapadala ang ads mo ng traffic sa Shopify store mo, ay optimize ito ng TikTok based sa event na pinili mo, tulad ng view content, add to cart o purchase. Kung bago pa lang ang account mo at kaunti pa ang data, mas okay magsimula sa view content o add to cart dahil mas madalas mangyari ang mga ito. Dahil mas madalas, mas maraming data ang makukuha ng system sa pag-aaral. Pag may consistent activity na, mag-optimize na para sa triches, imbes na manatili sa isang setting lang. Mahalagang may sapat na data ang TikTok para mas mabilis at mas stable nitong ma-optimize ang campaign mo sa simula. Step 8. Set up ng targeting. Dito mo pipiliin kung sino ang makakakita ng iyong ads. Mas epektibo ang broad targeting. Iset lang ang location at hayaan ang TikTok na maghanap ng mga posibleng bumili. Hindi umaasa ang TikTok sa static interests tulad ng ibang platforms. Sinusuri nito ang real-time behavior para i-match ang produkto sa user intent. Sa open targeting, mas bibilis ang algorithm matuto at mag-adjust. If you try to narrow things down too early with interests or behaviors, you can actually slow performance and limit delivery. Kaya, ang paggamit ng broad targeting ang safest at effective, lalo na sa mga bagong campaign. Step 9. Placements at delivery. Sunod ay placements at delivery. And this is one of the easiest decisions you'll make. Iset mo sa automatic placement. Alam na ng TikTok kung saan pinakamagandang ipakita ang ads mo at madalas nakakasama kapag nililimitahan mo agad ito. Binibigyan ng automatic delivery ang TikTok ng kalayaan na subukan ang iba't ibang placements at ilipat ang budget kung saan mas maganda ang results. Maliban na lang kung may specific test kang ginagawa, huwag mo na itong limitahan. Ang goal dito ay hindi control. Bigyan mo lang ang TikTok ng sapat na freedom para mahanap ang tamang buyers. Step 10. Ad creatives. Dito na talaga nabubuo ang campaign mo. Dito mo ilalagay ang ad videos mo. Pwede kang mag-upload o pumili mula sa creative library. Mas gusto ng TikTok ang campaigns na may maraming creatives para masubukan ng mga ito ng sabay at mas mabilis makahanap ng gumaganang ad. Hindi rin kailangang mukhang cinematic ang ads mo. Madalas gumana ang simpleng product demos, UGC-style clips, at malinaw na hooks na agad ipinapakita ang value ng product.
Isipin mo ang bawat creative bilang isang test. Kapag mas marami kang variations, mas mabilis malalaman ng TikTok kung alin ang pinaka-epektibo at doon ito ilalaan ang budget. Pagkatapos, iladay ang creatives, piliin ang tamang call to action at siguraduhin tama ang product na nakalink at tugma ito sa goal ng campaign mo. Bago mag-launch, i-double check ang buong setup. Siguraduhin tama ang conversion event na i-optimize ng TikTok, active ang Shopify store mo, at maayos na nahihila ang product data. I-double check na bawat ad ay nakalink sa tamang creative at produkto. Kung maayos na ang lahat at walang mga warning o error, handa ka nang mag-launch. Kapag live na ang campaign, papasok ito sa learning phase. Dito, aalamin ng TikTok kung sino ang mas malamang mag-convert. Habang nadami ang data, mas gumaganda ang results. Hindi komplikado ang TikTok Shop ads, pero mahalaga ang tamang setup. Kapag walang tracking o mali ang campaign objective, hindi gagana ang TikTok ng maayos. Kapag tama ang setup, madaling mag-scale ang platform. Kung gusto mong sundan ito step by step, nasa description ang mga links na kailangan mo. Kung nakatulong ang video, mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang e-commerce content. Ako si Erin ng Ecom Mastery. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo next time.